Muling magtutuos mga kapatid ang Amerika at Iran at parehong nagsabi na kahanda sila na ipagpatuloy ang kanilang digmaan kung sakaling walang mabubuong kasunduan. Pag-usapan natin to mga tol, samahan muli ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So nagsalita mga kapatid ang dalawang panig, ang Amerika at Iran, na pareho silang nakahandang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na digmaan dahil nga doon sa 2 linggong ceasefire kung sakasakali mga kapatid na hindi daw sila makakabuo ng kasunduan. No, so pag-usapan natin itong balitang ito na mula rito sa UNTV News mga tol, samahan ninyo ako at pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo dyan sa ibaba. Kung bago ka pa lamang dito sa ating FB page, syempre huwag mong kalimutan mag-follow kung di ka pa naka-follow. At syempre kung dito ka naman nanonood sa ating YouTube channel, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Madalas po natin pinag-uusapan yung mga kaganapan ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Partikular sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon dito sa Middle East, which is naaapektuhan din ang ating bansang Pilipinas. No? Panoorin natin to mga tol. Isang araw bago magtapos ang itinakdang 14 na araw na tigil putukan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Muling inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Pareho sila nag-aakusahan eh. Ganon din ang akusa ng Iran sa kanila. Yung paggawa daw ng US blockade is paglabag sa ceasefire. Yung pag-seize ng US dito sa mga barko ng Iran, yung oil tanker ng Iran is paglabag sa ceasefire, di ba? Pareho sila nag-aakusahan mga tol eh, pero hindi sila nagkakasundo. No, nag-uusap sila, nagsasayang sila ng panahon pero hindi naman din sila nagkakasundo. Kabilang sa mga itinuturing na paglabag ang pagpigil at pag-atake ng Iran sa mga naval vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iginiit naman ng Iran ang United States ang unang lumabag sa tigil putukan matapos ipatupad ang naval blockade at atakihin ng isang Iranian vessel. Ayon sa Tehran, ang mga hakbang na ito ay malinaw na paglabag sa kasunduan at nagpapakita ng kawalan ng seryosong intensyon ng Amerika sa diplomasya. Kaya ngayon ang pahayag nila is handa silang maggera ulit. Sa pahayag ni Iranian Speaker to the Parliament, Mohammad Bagher Ghalibaf, hindi tatanggapin ng Iran ang negosasyon na may kasamang pagbabanta. Sabi, Trump, by imposing a siege and violating the ceasefire, seeks to turn this negotiating table in his own imagination into a table of surrender or to justify renewed warmongering. We do not accept negotiations under the shadow of threats. And in the past 2 weeks, we have prepared to reveal new cards on the battlefield. Iginiit din niya na handa ang Iran na maglabas ng bagong alas sa labanan sakaling magpatuloy ang sigalot. Actually, meron nga tayo napanood yung isang opisyal ng IRGC. Ako sakasakali daw magre-resume ang gera is gagamitin daw nila yung mga bagong gawa na mga missile nila. I-serial number lang daw nila yon, mga gawa daw yon from April to May. Yun ang sabi mga tol, hindi galing sa akin yun. Kasunod nito, nagbabala ang Iran na tatargetin ang anumang barkong dadaan sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot bilang bahagi ng kanilang depensa. Sa Telegram post ni Ebrahim Solfagari, isa sa mga opisyal ng IRGC at tagapagsalita ng Qatam Al-Anbiya Central Headquarters, sinabi nitong dapat nang lumikas ang mga nasa UAE, Nako. Qatar, Bahrain, Saudi Arabia at Kuwait. Nako, ayan na, binantaan mga kapatid lahat ng mga nasa Gulf countries. Everyone must leave the United Arab Emirates. Sabi nito ni Ebrahim mga kapatid, o baka yung mga taga UAE sabihin na naman ninyo fake news. Ito galing mismo to kay Ebrahim Solfaghari. Ito yung spokesperson for the Qatam Al-Anbiya Central Headquarters mga tol. Everyone must leave the United Arab Emirates. Hindi lang yon, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, and Kuwait immediately. No, sailors on board all ships in the Arabian Gulf must also prepare to evacuate their vessels. Sabing ganun. Pati daw yung mga yung mga barko na nandirito sa Arabian Gulf. No, kailangan ihanda na daw na alisin na daw lahat ng kanilang mga barko dito. Kasi mga tol, meron akong nakitang balita, hindi ko alam kung totoo to. Kontrolado na ng IRGC mga tol
yung halos kabuuan mga tol dito sa Iran. Parang IRGC na ang kumukontrol. Ayon nga rito sa isang report, ito pakita ko lang sa inyo Yan, ayon dito sa Fox News just in, Iran's military council reportedly cuts off Khamenei from his own government. Ibig sabihin mga tol, parang kinokontrol ng IRGC mga tol o ng Iran's military yung kung sino man yung pwedeng kumontak o lumapit dito kay Khamenei mula sa kanyang mismong gobyerno, sa presidente, sa iba pang mga opisyal mga tol. Kumbaga IRGC ngayon na merong control. So, naalamin pa natin mga kapatid yung tungkol diyan sa ganyang mga report, no. Balik muna tayo rito sa pinag-uusapan natin. Gayon din ang mga seafarers malapit sa Strait of Hormuz na una umano nilang aatakihin sa nalalapit na pagtatapos ng ceasefire. Sa panig naman ng US, iginiit ni Trump na wala siyang planong palawigin pa ang tigil putukan at mas pinipili niyang ipagpatuloy ang matinding posisyon sa negosasyon. Tandaan niyo yan yung sinabi ni Trump na yan mga tol kasi meron pa tayong panonoorin. Maybe I won't extend it. But the blockade is going to remain. But maybe I April 17 to, itong sinabi na to ni Trump, April 17. No? Sabi niya, hindi niya daw i-extend etong ceasefire, pero mananatili daw ang blockade. Ngayon, sa isang report mga tol, ito bagong pasok lang na balita 6 hours ago, mula rito sa GMA News, sabing ganito, tigil putukan sa pagitan ng Iran at Amerika, pinalawig ni US President Donald Trump. Ibig sabihin mga tol, in-extend niya pa, no? Tuloy natin, panoorin natin tong balita mula rito sa unang balita sa GMA. Pinalawig ni US President Donald Trump ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay Trump, magtatagal yan hanggang magsumite ng proposal ng Iran at magkaroon na ng kasunduan. Ayan, statement of President Donald J. Trump. Based on the fact that the government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so, and upon the request of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif sa Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other respects remain ready and able and will therefore extend the ceasefire. Tulad kanina sinabi ko, tandaan niyo yung sinabi ni Trump, hindi na daw niya balak pang palawigin o extend ng ceasefire. Pero dito, i-extend niya na daw yung ceasefire until such time as the proposal submitted and discussions are concluded one way or the other, President Donald J. Trump. So alam niyo mga tol, para sa akin good news yan. No, good news pa rin yan. Ibig sabihin walang mangyayaring pag-atake, walang mangyayaring bakbakan na naman na pwedeng makaapekto sa daloy ng langis dito sa Hormuz. Kasi ngayon mga tol, apektado na nga dahil sa blockade, di ba? Pag nagkaroon pa ng gera, mas lalong maaapektuhan yan at baka mas lalo pang bumigat yung sitwasyon na dinadanas ngayon ng ating daigdig. Tuloy natin to. Ang naging desisyon ni Trump ay kasunod ng hiling ng Pakistan na itigil muna ang pag-atake habang hindi pa nagkakasundo ang Iranian leaders at representatives. Gabisana ng April 22 sa Amerika, nakatakdang magtapos ang ceasefire agreement ng dalawang bansa. Ngayon mga kapatid, bukas 22, gabi ng 22 sa Amerika, no? So buti na lang, no? Extend. Ano masasabi ninyo tungkol dito mga tol? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba.